ang mga hinirang. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Mateo 22, verse 14. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kaunti ang mga hinirang. Manalangin tayo. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Moises at ni Jacob, Diyos ng mga apostol at Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy mo kaming kaawaan at kahabagan upang makatagal kami sa mga kaganapan dito sa daigdig. Huwag nawang mangyari na kami ay mahulog sa iyong mga kamay, sapagkat kakilakilabot ang mahulog sa iyong mga kamay. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Bago tayo pumalaot sa ating mga paksa, nais kong sabihin, mga kapatid ko at kababayan ko, sabi nila, theory daw ang mga pahayag na ipinapahayag ko. Ang theory po ay gawa-gawa at haka-haka. Paano akong makakagawa ng mensaheng gawa-gawa at haka-haka? Gayon ako isang mangmang na hindi man lamang nag-aral ng theology. Tanging ang tinig lang ng Panginoon ang aking pinakikinggan at isinusulat upang may iparating ang kanyang mensaheng napapanahon para sa kanyang mga anak at kanyang mga banal, the regenerated sons and daughters of Jesus Christ, King of the New Israel. Salamat po sa inyong panahon. Magpatuloy tayo, mga kapatid ko. Ang sabi, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang humirang. Yes, mag-ingat, sapagkat maging ang kanyang mga hinirang ay maari pang mailigaw. Kakaunti na nga, maliligaw pa, lalo nang magiging kakaunti. Kaya nga sabi ni Isaias, maging sindami man ng buhangin sa dagat, ang nalabi lamang ang manumbalik sa Panginoon. Isaiah 10:21. Kaya nga po nasusulat sa Hebreo 12:25 hanggang 26, pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi makatanan ang mga nagsitanggi sa nagbabalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na naghihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Na ang tinig na ngayon ay nagpayanig noon ang lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa kundi pati ang langit. Opo, mga kababayan ko, lalo na sa mga nandoon sa iba't ibang panig ng mundo. Ingatan natin na hindi makinig sa tinig na kumalat sa buong lupa upang ang mga nalabi ay manumbalik sa Diyos, sa lupang pinili, ang bagong Israel, Pilipinas. Nang sinabi ni Hagay na sinalita ng Panginoon, minsan na lamang, sandaling panahon, at aking uugain ang langit at ang lupa, at ang dagat at ang tuyong lupa, at aking uugain lahat ng bansa, at darating ang lahat ng ninanais ng mga bansa, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kalwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hagay 2:6-7. Hallelujah! Lahat ng ito ay naganap na. Kaya't you don't have to hesitate, but only you can do is to come back to the presence of the Lord God of Israel. Literally, nayayanig ang lupa, at ang mga bansa ay mamamalagi, ang mga hindi nayanig. Ngunit maging ang langit ay yayanigin. Ito ay espiritual. Meaning, maging ang mga hinirang, ang mga banal ay yayanigin at maliligaw, at ang iba ay mamamalagi, ang tunay na pinili, yaong sa mga sinapupunan pa lamang ng kanilang mga magulang ay pinili na. Mga dinalisay ng apoy, ng mga suliranin sa buhay at alalahanin. Kaya't huwag tayong magulumihanan, sapagkat bago pa ibuka ang iyong bibig, alam na ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Meaning, malaki talaga ang kinalaman ng karangyaan sa lupa upang hindi makapasok sa pangako ng Diyos. Ngunit sinabi niya, iwanan mo ang iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Sa Lucas 17:32, binanggit ni Jesus na alalahanin ninyo
ang asawa ni Lot. Gaano ba ito kahalaga? Inutos ng Panginoon na iwan nila ang Sodoma at Gomora sapagkat ito'y susunugin at huwag nang lilingon. Ngunit nang hinayang ang asawa ni Lot at siya'y lumingon at siya'y naging haliping asin. Gayon din mga kapatid ko, maaring mauwi para sa inyo na iwanan ng mga bansang naging tahanan mo na sa mahabang panahon at nagbigay ng karangyaan sa mga mahal mo sa buhay. Ngunit ikaw ay hindi taga-riyan. Pinababalik ka na ng Panginoong Diyos sa iyong bayan at isama mo ang iyong asawa, ang iyong asawang mahal, ang iyong asawang banyaga. So ikaw ngayon si Lot at ang iyong asawa ay ang asawa ni Lot. Paano kung ang iyong asawa ay ayaw sumama sapagkat hindi niya kayang iwanan ang kanyang bayan at siya'y lilingon? Huwag naman sanang mangyari kapatid ko na ikaw ay magmatigas at lumingon. Kung ikaw ay hinirang upang bumalik sa lupang hinirang ang bagong Israel, Pilipinas, hindi ka mapapahamak. Lalo na sa mga katulad kong anak ng Diyos, gaya ng panahon ni Moises. Marami ang lumingon at hindi nakapasok. Habang hindi pa sinisindihan o sinisilaban ng apoy sa labas ng kaharian, agawin na natin ang ating mga mahal sa buhay na nagangalit na apoy, sapagkat ang Diyos ay isang apoy na namumugnaw. Hebrews 12:29. Kung paano ang pagtipon sa mga panirang damo at susunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. At susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kaharian ang lahat ng mga bagay na nangapapatisod at nagsisigawa ng katampalasanan, at sila'y igagatong sa kala ng apoy. Diyan na ang pagtangis at ang pagngalit ng ipin. Mateo 13:40-42. In this case, ito na ang katapusan at kaganapan ng kanyang salita. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinirang. Gayon din mga kapatid, sinabi ng Panginoon, kung ang mga matuwid ay bahagya lamang na makakaligtas, gaano pa kaya ang mga makasalanan? Sapagkat hindi sapat ang pagiging matuwid upang makaligtas. Kinakailangan na kahit ikaw ay matuwid, ngunit hindi ka nakikinig sa tinig ng sumisigaw sa ilang. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matutuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pakinig ay makinig. Mateo 13:43. Ang may pakinig ay makinig. Hallelujah! Glory Jesus! Hallelujah! Tinatawagan na kayo ng ating Panginoong Diyos. Manumbalik tayo sa Kanya, sa Kanyang bagong bayang pinili, sa bagong bayan ng Israel, dito sa bansang Pilipinas. Hallelujah! Glory Jesus. Oh, glory, glory, glory Jesus. Hindi ko maintindihan pagpapatawad ng puso mo. Hindi ko maunawaan dadakilaan ng pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko alay sa'yo, O Diyos, purihin ka sa pag-ibig. Dalangin ko, Panginoon, ang puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili
sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong pangako. Salamat po sa iyong pag-ibig. Ngayong hindi ka namin hinirang, kami ay iyong hinirang, inihalal upang maging iyong mga anak. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin dito sa sanlibutan. Ama, bago mo pa man itinatag ang daigdig, pinili mo na kami, Ama, upang iyong maging mga anak na pinagkatiwalaan sa kaharian. Ama, sa iyo ang papuri at pagsamba. Tunay ang iyong kabutihan ay magpakailanman. Sa nag-iisang pangalan ng iyong anak, na si Jesu Kristo. Amen. Praise you, God. Hallelujah.